Yung tubig. Ano sir? Mabilis yung talaga sir. Hindi na kami Ilang minuto? Mga ano na sir, mga 1 hour, ganyan. Tapos tumaas na. Tumaas na agad. So nandun kayo. Pero hindi naman kayo inabot sa taas. Hindi na sir. Pero yung ano yung sa bahay, nag-vibrate siya sir. Sa current ng tubig. Paano? Good morning. Kumusta kayo? Bahay namin sir, nawala na. Nawala. Bahay mo dito? Ito yung bahay mo? Kapal, katunay kapal. Nawa to sir. Yun yung bahay mo? Oh. Anong ginawa nyo nung nakita nyo tumaas yung tubig? Pumunta kami dun sa labas. Umakyat na lang kayo? Ano mo problema dito pagka uuwit at uuwit to ha, hindi to wala pang bagyo yun ha, wala pang ulan yun dito sa baba. Wala ulan dito sir. Ang ulan dun lang. Kailan gas na nangyari yung ganito kagrabe? 2019. Mas worst ngayon sir. Ano? Mas worse ngayon. Kasi nga hindi sila nagde-dredging eh, yan ang problema eh. 2019, so 7 years ago. 7 years ago. Pagka may bagyo, pag umuulan ng malakas, usually hanggang saan lang? Hanggang sa may oris lang sir. Yung may... Hindi gumagampas dyan. Hindi po. So kailangan galiman natin, yan ang pinaka-immediate. Kasi uulan at uulan dyan, hindi natin Agosto pa lang. Ito, daga to lahat ng ilog, no? Opo. Dala to lahat sa tubig ba sir? Yan o, ito, daga lahat to. Kahit ito ba, doon marami pa rin. Ayan o, ayan ang tubig. Opo, yan ang tubig. Ayan o. May aso po sir. Hanggang dyan ang tubig sir. Oh my God, hero! Hindi na, Niro! Oh my God. Sabi, Nana, di na sa inyong balay, isunod na sa inyong balay. So na ano na yung ano natin? Kuya, wala na yung bahay mo. Saan ka nakatira? Saan ka nakatira ngayon? Yan, kapal, dyan ka nakatulog sir. 5 days, 5 days na. Yung DSWD, pumunta na ba sa inyo? Opo. Kailan pumunta? Nabigyan na kayo ng ano? Ng assistance, hindi pa? Shane, patawag nga yung DSWD Regional Director. Tawagan ko po ngayon. Interview naman ng asawa ko sir. Pagpunta dito ng DSWD. Pero dapat mabigyan ko. Kasi, kailan ba ito nangyari? Last week to, no? July 24. Friday. Friday. Ika 5 days ngayon. 9 p.m. Masyado matagal yung 5 days. Kailangan nabibigyan. Nakabalik kami dito sir, mga 1 AM na. Wala nang tubig. Gano'ng kabilis mo ba? Bilis sir ah. Kunyari, alas 9. Alas 9 umakyat. Oh, Mga anong oras bumaba? mga alauna. Wala nang tubig dito sa amin. Matagal yun. 4 hours. 4 hours, matagal yun. Ibig sabihin, ganun kadami yung volume. Mamadali na, kailangan madali yung ano dito. Saan pong bahay mo? Ito. Daanan ng aning lapok. Hanggang saan po yung dito? Dito po. Umabot. Dito po. Paano kayo? Dito yung Hindi, na-safety na yung mga anak ko. safety na yung mga bata. Ako, o saka yung bagay ko, naiwan na. Kasi ikaw mismo dito, ikaw yung pinunang tatamaan dito kasi nandito eh. Kasi 10 years naman yan. Oo, sige. Huwag lang masyadong maayos na. Hindi mo program natin. Para makakausap ka ng maayos. Ikaw pinasok ka dito, kuya mo. Ay, sige po, pas. Dito na lang muna tayo. Media, stay here lang po. Stay lang tadere. Ngayon po, ito naman ang ating pag-usapan. Ako, napakatindi po nito. Grabe talaga. Alam nyo, nung pong mga panahon na binabaha ang Davao City, nabanggit ko na to,
na mismong ang kalikasan na po ang nagbubuking sa mga katarantaduhan ng ating dating presidente na si Digong. Tingin ko kaya siguro binulok sa kulungan si Digong eh. Eto talaga yung maliwanag na karma kasi si Digong po ay after ng kanyang stint bilang presidente, yung kanyang pagmamayabang, pagsisiga ng kanyang akala mo siya na may-ari ng Pilipinas, 'di ba? Itong si Digong. Ngayon po siya ay nabubulok sa kulungan. Ngayon, nung pong panahon ni Digong, napakaraming pera ang inubos po sa Davao City para po masolusyonan lang ang issue ng baha doon sa lugar na yon. Eto nga po ang matindi. Ibinuking po ng kalikasan ang korupsyon ng mga Duterte sa Davao City at nakita po yan ng ating DPWH Secretary Vince Dizon. Nangyari na pala to 2019. The last time na umangat yung tubig, 2019. Although mas grabe yung Bernes. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya galo ako nag-agas dito sa diin natin, kahit na bago siya, talagang nagalit ako kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Ayun Totoo yun Bilyon-bilyon ang perang pumasok diyan sa Davao City galing sa DPWH. 2016 naging presidente si Digong. 2011 po, nung nanapak ng sheriff si Sara Duterte, meron na po diyan nangyaring flash flood at 31 daw po na Davaoenyo ang nawalan po ng nawalan ng buhay. Diyan po sa sa Davao City. So 2011, meron ng flash flood. Meron ng mga nangamatay. 2019, nangyari na rin yung pagbaha, hindi pa rin po inaksyonan. After 7 years, meron po ulit nangyaring sakuna o ganyan po katinding pagbaha. So, ibig sabihin, simula nung naging mayor si Digong ng Davao City, hanggang ngayon po, ang mayor po ay si Baste Duterte. Nagdaan si Pulong na congressman, nagdaan si Sara as mayor. Ibig sabihin po, wala silang ginagawang aksyon sa mga pagbaha sa Davao City. Ibig sabihin po niyan, inutil ang mga Duterte sa pag-aalaga sa kanilang nasasakupan. Inutil sila sa kanilang obligasyon para po mapanatili ang kanilang mga kababayan, ang kanilang mga constituents mula po sa mga pagbaha, mula sa mga matitinding kilos ng kalikasan. Yun naman pala, meron naman pala mga dito, mga tinatawag na solusyon. Meron naman pala nga pwedeng gawin para po matapos ang pagbaha dito sa Davao City, masolusyonan. Ngayon pa lang po panahon ni PBBM ito mai-implement. Ngayon pa lang po panahon ni PBBM nakita kung ano po ang tamang solusyon dito po sa problema ng Davao na simulat sa pool. Wala pa pong mga Duterte. Ito binibigyan ko na kayo ng idea kung gaano po sila kainutil. Wala pa pong Duterte na namumuno sa Davao. Sinasalanta na po ng baha ang Davao City.
Naging mayor si Digong ng ilang beses, ng ilang term, wala rin pong ginawa. Naging mayor si Sara Duterte, wala pa rin pong ginawa. Ang ginawa po, nanapak pa ng sheriff. Naging mayor si Baste, naging congressman si Pulong, wala pa rin po silang ginagawa. Hindi pa rin po nila masolusyonan ang baha sa Davao City. Si PBBM pa po ang gumawa ng solusyon. Estimate ko, napakaliit lang na gastos nito at hindi ito mahirap gawin. No? Ipapapaupisahan ko na today. No? Sinabihan ko na itong DE, ito na yung regional office natin, na kung ano yung level ng taas ng mga gabyot doon, ituloy-tuloy na para tumaas na to. Kasi yung mga matataas doon, ang sabi sa akin ng mga tao, hindi pumasok pa rin na tubig, pero hindi kasing grabe nung pumasok dito. So, ibig sabihin, kung yun nagawa sana, na 7 years na yung dumaan, since 2019, hindi grabe masyado yung perwisyo ng mga kababayan natin dito. Diyos ko, nakita niyo ba yung nangyari sa mga bahay dito? Oh, di ba? May nakausap ako kanina, lola pa na halos umakyat na siya, pumasok na siya sa kisame niya kasi grabe. Hindi ka tanggap-tanggap to, di ba? Ako 10 months pa lang ako dito sa DPWH, pero pag nakakita ako ng ganito, talagang napapamura ako, nagagalit ako eh. Kasi di ba? Talagang nakakagalit yan at mapapamura ka talaga dyan. Biruin mo, 51 billion ang inilaan na pondo dyan. Tapos makikita mo mga kababayan mo, ganun pa rin ang baha na nararanasan since 2019, since 2011, since naging mayor si Digong. Kaya nga po hindi pwedeng sabihin ng mga ng mga Duterte na sila ay magaling mamuno. Bakit? Ilang dekada na sila diyan, ha? Ito nga sabi nga ni Kuya Chris Angel, 38 years na ang mga Duterte sa Davao, wala pa rin nagawa. Walang solusyon na ginawa. Alam niyo na, ang talaga nakakaawa dito, yung mga Davaoeños, bakit? Hindi sila pwedeng magreklamo. Hindi sila pwedeng magsalita diyan na lugmok sila sa bahang nangyari. Bakit? Putya, gigipiting ka dyan. Kung ano-ano gagawin sa'yo para maperwisyo dyan. Dyan talaga merong silent martial law. Na kahit na bahana, na kahit na nanganib na buhay mo, pumunta na kayo sa bubong ng pamilya mo para maligtas ka lang sa baha, dapat okay ka pa din. Duterte number 1 pa din. Kapag tinanong sino ang best mayor sa buong mundo, si Digong lang, si Basti lang, si Sara lang. Sino ang pinaka-the best na congressman kahit na lampas tao ang baha sa Davao? Si Pulong lang yan. Hindi pwedeng sabihan ng hindi maganda ang mga Duterte dyan na sila'y nahirapan, sila'y na perwisyo ng baha na ito, ang mga Davaoeños. Hindi po pwede. Mawawala sila sa listahan ng mga ayuda. Mawawala sila sa mga makakatanggap ng tulong mula sa LGU o sa gobyerno ng Davao City. Hindi ka pwedeng magreklamo diyan. Kaya nakakaawa, 'di ba? Alam mo, sinasabi ko nga dito sa DE natin, kung ikaw ba nakatira dito, yung pamilya mo nakatira dito, hindi mo aayusin yan? Siyempre aayusin mo, di ba? Kasi pamilya mo yun eh. Ibig sabihin, kulang sa malasakit sa tao dito. Bakit hindi ginawa yan? 2019 pala, nagkaganito na, tapos hindi man yan ginawa yan. Di ba? Kaya hindi yan pinapagawa kasi hindi naman po yan lugar ng mga Duterte. Kaya yan hindi pinapagawa, siguro walang nakatirang Duterte dyan. Diba? Kaya hindi po yan iniintindi kasi wala pong Duterte dyan sa area na yan.
Ano nga ba naman ang paki nila? Eh kahit naman hindi nila ipagawa yan, sa mga darating na panahon, iboboto pa din sila dyan ng mga nababaha. Diba nga, kaya nga diba, kita nyo, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, nagpatayo ng napakaraming pabahay sa Davao City. Bakit hindi nagawa ni Digong yan? Bakit? Kasi nga wala siyang paki. Wala siyang pakialam. Ang uunahin ni Digong, yung mapagkakakitaan, pogo, pulburon, smuggling. Yan ang uunahin ni Digong. Kaysa magpatayo ng pabahay. Walang pakialam si Digong dyan kung wala kayong matirhan. Diba sabi nga ni Digong, putang ina kayong mga mahihirap kayo. Bahala kayo sa buhay nyo, maghirap kayo. Diba? Walang pakialam si Digong sa mga tao. Ang importante sa kanya, yung bulsa niya. So ngayon, pinapaumpisa ko na ngayon. So magsisimula na, as soon as possible, kung kaya bukas, magsimula na yan. Hindi mahirap yan, ha? Ay, hindi yan mahal. No, yung pagpapataas mo. Mamaya, ewan ko, may mga ibang sulamat ka nila ngayon. Kung pupunta ka ibang doon, mga isang daang metro na, makikita nyo, kung ito yung level ito, yung mga gabyon doon na ganito kataas. Ika ako, bakit hindi naman itinagay ito? Pero di sana nasalba natin yung hindi masyadong grabe yung permission dito. Kasi hindi masyadong masama eh. Kausap ko yung mga tao doon. Imagine ninyo 51 billion ang binigay na pera dyan. 2011, bumaha na pala ng napakatindi dyan. 31 ang namatay. Tapos ngayon, noong 2019, nagkaroon pa din ng flash flood. Wala pa rin ginawa po na aksyon. 2019 yun yung time na nagkaroon ng bilyong-bilyong pondo si Pulong. 2019, 2020, 2021. Ano ginawa doon sa pera? Saan napunta yung 51 billion? Para sa flood control projects ng Davao City. Yung ba yung pinambayad kay Kaufman? Tapos kabila, tignan nyo. Kabila, tignan mo, nakikita nyo yun, yung mga bato doon? Ayun o, mas mataas doon sa dito. Ba't nyo naman ipinantay lahat yan? Di ba hindi yan mahal? Bilyon ang pumasok dito. No, billion na Sir, how pumasok. much budget are we going to use for For that? this, I don't think abot. Baka hindi abutin mo ng 100 million. This is not expensive. And yet it was not done. Why? Kaninong fault yun, Secretary? Ay ba, hindi ko na alam. Di ba, obviously, fault ng DPWH yun. Fault ng mga leadership, di ba? Both national and local. Di ba? Bakit hindi? 2019 nagkabaha, ba't hindi ginawa? May pondo, bilyon-bilyon. Eto, hindi to pinupolitika ang Davao City, katulad ng sabi ni Senator Bongo, na wag naman daw sanang politikahin yung baha sa Davao City. Hindi po pinupolitika yan, kino-question. Saan napunta ang pondo? Saan napunta yung 51 billion? Ano nangyari sa flood control project ng Davao City? Anak ng teteng, etong mga bobong DDS, puro puna ng puna sa Maynila, sa Metro Manila, sa Luzon, hanap ng hanap, sa mga mali-malitang pera, eto, tanungin nyo si Pulong, saan napunta yung 51 billion? Mga DDS po ang binaha dyan. Inayos. 10 years na daw, walang dredging dito. 10 years na walang dredging, abay talagang magkakandaleche-leche po dyan. Alam nyo, hindi to naiwan nung nangyari sa Cebu. Na sinabi ni Governor Pambari 4 na ito pong flood control project, scandal, scam, ghost project, dyan po, sa Cebu, bilyon din po ang nawala.
Bilyon-bilyon ng pondong pumasok, walang nangyari. Kapag bumaha pa rin sa Davao City, talagang rumaragasa at tinatangay po ang mga bahay. Nakita nyo naman yung nangyari sa Davao City noong mga nakaraang buwan. Pati sa Cebu City. Parehas lang. Bakit? Kasi pinagnanakawan po ang mga Pilipino. Pinagnakawan ng napakatindi noong panahon ni Digong. Di baling magkaroon ng ghost project, basta ang importante, bigyan mo ng porsyento si Digong. Alam niya na merong mga flood control scam. Alam niya na may mga ghost project. Alam niya na may mga substandard. Wala pong ginawang aksyon si Digong. Ano ginawa ni Digong? Tumunganga. Naghintay ng kanyang parte. Naghintay ng kanyang kickback. Hindi inaksyonan ang korupsyon sa DPWH. Tapos yan pa, sasabihin nyo pa, napakagaling na mayor ni Davao City. Napakagaling na mayor ni Digong sa Davao City. Tapos sabi pa ninyo, ang Singapore ay nahalintulad sa Davao City. Kahit sa Ingro, Mukalingkingan ng Davao City, etong Singapore, wala po. Malayong malayo po ang Singapore sa Davao City. Hindi po pwedeng ihalintulad ang Singapore sa Davao City. Nakakahiya po. Ang Singapore po, walang ganitong korupsyon. Ibig sabihin, bawat baba ng tubig galing sa bundok, yung level ng river, ng Talomo River, pataas ng pataas, it becomes shallow. Talagang gano'n ang mangyayari kung hindi ka mag-dredge. Ang dredging, paulit-ulit ko sinasabi sa mga taga-DPWH. Nung nagsimula ako dito, nung nag-launch natin ni Presidente yung open contract, every year dapat nag-dredge. Kaya nga, investigahan dito. Kung ano nangyari dito. Bakit noong 2019, nagkaroon ng ganitong klaseng baha, dito din sa same area, bakit wala nangyari? Yun ang tanong ko. Bakit? Are you demanding for an investigation? We will have to. But, more importantly, kailangan may gawin tayo kasi, nangyari na naman ngayon. Tapos, sabihin ng mga tao dito, wala na namang mangyayari. Nangyari na pala to, Diba? Magrereklamo na naman ang mga DDS nangyari yung baha, tapos wala namang action. Yan ang sasabihin yan. Diba? Rereklamo sila. Pero yung namumuno sa Davao since 2011 nanapak ng sheriff, 2019 nagkaroon ng flash flood, nung panahon ni Digong bumabaha na dyan. Wala pa rin pong nangyayari. Wala pa rin pong solusyon. Abay, baka mamaya si PBBM na naman ang mastermind dyan. Baka mamaya ituturo nyo na naman mga DDS na ang may kasalanan ng pagbaha sa Davao City ay si PBBM. 2019 binabahan na kayo dyan. Walang ginawang aksyon si Sara. Naging presidente na si Digong. Wala pa rin naging aksyon ang baha dyan sa Davao City. Ngayon, si Pulong nakakuha ng 51 billion na pondo. Wala pa rin pong naging aksyon. Baka kay PBBM nyo na naman po isisi yan. Ito sana maimbestigahan to sa Senado. Yan ang pinakamaganda niyan. Maimbestigahan yan sa Senado. Bakit walang nangyayari sa flood control ng Davao City? Bakit hindi po kumikilos ang LGU, ang local executives ng Davao City? Bakit wala? Ang
kalikasan na po ang nagbubuking sa korupsyon ng mga Duterte. Kaya napakahirap po nitong pigilin. Napakahirap. Kahit ano pang news blackout ang gawin ng LGU ng Davao City, hindi nila pinapakita o hindi nila pinopost na binabaha po ang Davao City habang si Baste ay nagpa-party sa Ibiza, Spain. Hindi nyo na mapagtatakpan ang inyong korupsyon dyan. Malabo nyo na mapagtakpan yan. Booking na kayo. Booking ng korupsyon ng mga Duterte dyan po sa Davao City. Kaya po hindi na po ito mapipigilan. Napakahirap na pong pagtakpan. Hindi lang makakibo ang mga taga Davao, pero sila po ay talagang naperwisyo ng baha na dulot ng 38 years na kapabayaan ng mga Duterte.